6 na published books at pagbisita sa 173 na bansa. Yan lang naman ang na-achieve ng senior citizen na ito. Siya si Odette Ricasa, ang unang Pilipino na natapos libutin ang 173 na UN member countries sa edad na 77 noong August 2022. Kinikilala rin siya bilang most traveled Filipino matapos mabisita ang 304 sa 330 bansa at teritoryo. Accomplished ko na nga yung gusto ko na magsulat, na mag-paint. Gusto ko naman i-share sa world, sa mga bata, sa matanda, na kailangan ibahin nyo yung ruta nyo kung minsan, kung dito okay, kung dito hindi okay. Basta perseverance. 7, I want to see the world. Ang first destination ko, kasi nandun ako sa downtown Manhattan, nakita ko yung Greyhound bus. Pumupunta pala sa Canada. Laki sa Quiapo, Maynila si Odette. Nakapagtapos siya ng kursong accountancy sa Assumption College. Mahigit 3 taon rin siyang nagtrabaho sa Pilipinas bago sumunod si Odette sa kanyang kapatid na nasa Amerika noong siya ay 27 taong gulang. Nung nasa high school ako, mahilig akong makinig sa geography. Sabi ko sa daddy ko, Dad, gusto ko pumunta dyan isang araw. Apply ako sa US Immigration. Pero ang tagal din nag-process, 2.5 years. Tapos pagpunta ko sa Amerika, nagland ako sa New York. Pagdating sa Amerika, agad naman siyang natanggap sa trabaho bilang isang bookkeeper. Pinoy din ang mister ni Odette. Kalaunan na petisyon din niya ang kanyang buong pamilya at bumuo ng panibagong buhay sa California. Alam mo, very lucky naman ako kasi nakuha ko ang aking parents noong araw. Sandali lang parang 3 years lang yata. Nakuha ko sila. Tapos dahil nakuha ko sila, dineside namin ng mag-asawa time na para magka second child. Dahil kulang pa sa budget, inisa-isa raw ni Odette na ikutin ang iba't ibang state sa Amerika. Sa tulong ng kanyang mga magulang na palakihin ang mga anak, nagkaroon daw siya ng pagkakataon na simulan ang pagta-travel sa labas ng US. Sa Canada nagsimula ang kanyang paglalakbay noong siya ay 29 na taong gulang, hanggang sa magsunod-sunod na ang kanyang mga biyahe. I have been to Spain, you won't believe, 57 times. I have seen all of their UNESCO sites. Kung naman sa archaeological, maganda talaga yung Uzbekistan. At ang kanyang latest destination, Iraq. Ito ang kukumpleto sa 173 bansa na kanyang nabisita. Yung bata ko, syempre takbo. Ngayon, hindi na. Parami kaming pinuntahan, mga talagang mga excavated ruins. Ay, ang ganda. Narinig nung mobile journalist na nandyan sa Iraq si Odette Ricasa, yung first Filipino. Sabi niya, oo, bakit? Pwede ba namin siya ma-interview? Tatanong ko. Sabi ko, oo, tuwang-tuwa ako. Alam mo, dumating siya sa hotel, dala niya yung buong camera crew. Nag-umpisa na kaya nasa NRT, National Radio Television of Iraq. Mahilig daw si Odette magbinta, mangolekta ng antique items at magsulat. Kaya noong 2010, pinublish niya ang kanyang unang libro na Unguarded Thoughts, Poems of an Artist and a World Traveler. Nakita nung kaibigan ko na sulat ako ng sulat kasi mahilig na ako mag-describe ng feelings tsaka kung ano yung nakita ko. Sabi niya, ba't hindi mo yung gawing libro? Sabi niya, puro notebook, ganyang kakapalang notebook ko, bawat travel meron notebook. Kaya nagkaroon ako ng idea. Ginawa ko first book, 2010. Sa dami ng pages, umabot ng 400 pages. Kasalukuyang based sa Los Angeles, California si Odette. Naging supportive naman daw ang kanyang mga anak sa kanyang travel goals, lalo na nung siya ay nagretiro sa trabaho. Very supportive sila kasi yun daw ang enjoyment ko. Tapos sabi nila, minsan tatanungin ang mga kaibigan, where's your mom? Oh, I don't know. She was to an island. I forgot the name. She will email us or she will post a picture sa Facebook. Din na lang daw nila hinihintay.
Pero kadalasan alam naman nila kung saan ako pupunta. Sa edad na 80, vitamins lang daw ang iniinom ni Odette. Sinabi ng doktor maglakad. Pero syempre masakit, bones brittle na eh. Masakit. Minsan pa kanya masakit. Talagang age is just a number. Kahit na hindi sa travel, kahit na talagang age is a number lang. Galak na galak daw ang kanyang puso matapos niyang gumawa ng kasaysayan bilang unang Pinay na nalibot ang mundo. Nakakatuwa, syempre very proud ng buong pamilya ko. Hooray ng hooray. Traveling is like a book. If you read one page, doon ka lang. Pero pag sa reread all pages of the book, nakita mo ang buong mundo. Tsaka traveling prolongs life, and if you stay in your chair and you just watch TV, you become potato couch. You plan and you go. Just go, kasi pagka hinintay mo pa kung ano-ano pa ang hirap, just go. Bahala na. Siyempre, meron kang konting sasave ka ng pera.